Tulogin mo na yan. Yes! Ganun lang ma! Ano ma? Yes lang na yes. Wala kang kahit no. Ano? Hanggang yes lang na tayo ni Tita. Merry Christmas! Ganun lang siya. So ganun lang, conversation na lang naman yung mga gusto ko. Yung banding-banding, kain sa bahay. Pray lang, pasalamat ka. Yes. Ganun naman ang Pasko ng Pilipino. Di ba yung pagsasama ng pamilya ang sentro? Sa akin naman, although not super duper religious, Gusto ko to. Wow. Movie recap Tagalog here. Ang kawawang si Yonbi ay pinipilit ng kanyang mga kaklase na lumubog sa lupa. Malupit nilang binabasag ang mga itlog sa kanyang ulo. Pagkatapos ay pinupunit ang isang bag ng harina at ibinubuhos ito sa kanya. Ngunit sa kabila ng pang-aati, hindi siya nagpapakita ng kahit anong paglaban. Nang ito, lalo pang naging walang awa ang mga nanguhuli. Sunod nilang ibinuhos sa kanya ang patis. Pagkatapos, mayabang nilang ginamit siya bilang isang simboliko upang ipagdiwang ang kaarawan ng pinuno ng grupo. Ang kawawang batang ito ay si Yonbi. Mayroon siyang kambal na kapatid na nagkakalog yung Yonbi. Ngunit kahit kambal sila, magkasalumat ang kanilang mga personalidad. Lumaki silang walang magulang, kaya kinailangan nilang tumira sa isang ampunan. Gayunpaman, mas pinalad si Yonbi dahil nakuha siya ng isang mayamang pamilya sa Seoul. Samantala, hindi kasing palad si Yonbi. Kinailangan niyang tiisin ang isang mahirap na kabataan, lumaki sa kahirapan, at napaaga ang kanyang pagmature habang inaalagaan ang mga mas batang bata sa ampunan. Dahil dito, naging mahiyain si Yonbi, dahilan kung bakit siya madalas gawing target ng pang-aapi ng kanyang mga kaklase. Habang si Yonbi ay nagkaroon ng medyo masaganang buhay, naging labis naman siyang malamig at walang puso. Dahil lumaki siyang spoiled, lagi siyang inaalagaan ng kanyang ina. Ngayon, may field trip siya. Habang nakasakay, pinapanood niya ang live stream ng kompetisyon sa paglangoy ng kanyang matalik na kaibigan. Nang manalo ito ng unang pwesto, hindi niya mapigilang ipakita ang kanyang tuwa. Samantala, sa kabaligtaran, sa mismong sandaling iyon, si Yonbi ay inaapi ng kanyang mga kaklase. Ngayon ay kaarawan ng pinuno ng grupo, kaya naisipan ng kanyang mga alikors na gawing literal na birthday cake si Yonbi. Wonderful. Walang awang binasagan siya ng itlog, binubusan ng harina at saka diniling ng patis. Habang nakatingin sa kaawa-awang si Yonbi, tahimik na nakatayo ang school boss. Sandaling nagmukha siyang nagsisisi, ngunit makalipas ang ilang segundo, bigla siyang tumawa at nagbigay pa ng heart gesture bilang pasasalamat sa kanyang mga pagkakita. Ngunit hindi pa rin ito nagtatapos ang tragedya. Matapos magpalit ng damit pang pin, pumasok si Yonbi sa silid-aralan. Walang kahit isang nagpakita ng masakit sa kanya. Sa halip, pinakpan nila ang kanilang mga ilong dahil sa natirang amoy ng patis mula kanya. Paging ang kanyang kagabi sa upuan, hindi sinabihan siya nila. Mas malala pa ang sitwasyon nang tawagin siya ng kanyang teacher para sa isang pribadong usapan. Sinabi ng guro na magiging ang kanyang suwat at trabaho siya. Saan man siya magpunta, puro pa siya sa sakit na salita ang natatanggap niya. Kinabukasan, nagkasakit siya kung may nakapasok sa eskwela. Paglabas niya ng bahay, agad na nakita ang gawin ng mga papanggap silang gumagawa ng community service bilang dahilan upang bumisita sa welfare center. Ngunit sa katotohanan, gusto lang naman ng kanyang pagkakang paraan para mahirapan si Yonbi. Gayunpaman, tahimik na tiniis ni Yonbi ang lahat. Ayaw niyang maging pabigat sa direktor ng center. Bukod pa rito, ang ama ng pinuno ng grupo sa paaralan, si Soyang, ay isa sa mga sponsor ng charity house, kaya wala siyang magawa kundi lumutin ang kanyang pride at tiisin ito. Ipinagyabang ni Soyang ang scholarship fund ng kanyang ama at kung paano ito naghahanap ng mga organisasyong susuportahan. Narinig ito ni Yonbi at nang gabi yun, inaya niyang magkita sila ni Soyang. Nakiusap siya na banggitin siya ng mabuti sa ama nito, umaasang kahit kaunti ay matutulungan ang welfare center at ang charity house. Ngunit masyadong naging inosente si Yonbi. Ginamit ni Soyang ang dahilan ng pagkikiram ng telepono para kunin ang opinion ng kanyang ama. Ngunit sa halip, balihim siyang magpadala ng mababusang mga mensahe sa grupo ng mga nanguhuli kay Yonbi. Sa sobrang galit, nahuli sa sagupahan ng magkabilang balik at sa gitna ng pagbabayan, nahulog si Soyang sa isang tambak ng mga kapatid. Nakabutihan loob, tinakpan ni Yonbi ang katawan ni Soyang gamit ang sarili niyang katawan. Iniisip na baka magpapit ito dahil sa ginawa niya. Ngunit sa halip, ginamit ni Soyang ang kanyang mga magulang upang pilitin ang paaralan na paalisin si Yonbi. Alam niya wala siyang laban sa kanila, kaya nakiusap siya sa kanyang guro na hayaan siyang dumalo sa huling klase niya. Gayunpaman, pagbalik niya sa silid-aralan, sinimulan na naman siyang akihin ng mga guro. Sinulatan nila ng nakakahiyang mga salita ang kanyang upuan at pinalibutan siya. May balak na pilit hubaran at kunan siya ng video. Sa kabutihang palad, nag-ipon ng lakas si Yonbi at itinulak sila palayo. Dahan-dahan siyang naglakad sa bakuran ng paaralan, bawat hakbang ay mabigat. Ang matagal nang naipong presyon sa kanya ay naging dahilan upang maging malabo at hindi makontrol ang kanyang mga kilos. Samantala, si Yonbiol, nakakababa lang ng sasakyan, ay nakatanggap ng mensahe mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam at nahulog pa ang hawak niyang telepono. Pagpasok niya sa sasakyan, napansin pa ng kanyang matalik na kaibigan si Shijin ang iritasyon sa kanyang kilos. Kinagabihan, habang nakauusap pa ng biglang nakatanggap ng tawag si Yonbiol. Kaagad niyang kinuha ang kanyang telepono at umalis. Dahil nag-aalala, sinundan siya ni Shijin. Sa huli, nakita niya si Yonbiol na naging pagkita sa isang lalaki at pagkatapos ay naglakad palayo ng dali. Kinabukasan, sumakay ang klase ni Yonbiol sa isang cable car paakyat ng bundok para sa isang trip. Lumukot ang kanyang mukha. Sa kabila ng mahabang panahon ng pagkakalayo, naaalala pa rin niya ang kanyang kapatid na si Yonbi. Bagaman minsan ay nasa parehong cafe sila, hindi sila nagkita. Kaya naman, dumaan silang magkasalunan ng hindi namamalayan ang isa't isa. Nang oras na para sa class picture, biglang nagpanik ang lahat ng mga
nagising wala si Yongbyo. Agad na naghanap ang buong klase. Ngunit kahit halos buong buhay na ang malilang ginagawa, hindi pa rin nila siya natagpuan. Agad na nakarating ang balita ng tagawala ni Yongbyo sa kanyang ina. Dali-dali siyang Who doesn't care, bro? Hindi makapagsalita. Samantala, hindi nagtago ng paalala at matalit na kaibigan ni Yongbyo na si Lee nang marinig niyang nawawalan. Dahil inisip niya si Yongbyo, nawalan siya ng focus at natalo sa sarili niyang kompetisyon. Samantala, hindi matanggap na ina ni Yongbyo ang katotohanan, kaya araw-araw siyang naghahanap ng balita tungkol sa kanyang anak. Hanggang sa isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Sa wakas, tapos na ang mga araw ng kanyang pag-aaral. Ngunit sandali lamang ang kanyang ginhawa dahil agad din siyang nakatanggap ng masamang balita na wala ang alaala ng kanyang anak dahil sa trauma at matinding stress. Maaaring umali siya o tuluyang makalimutan ang lahat. Habang naghihintay si Yongbyo ng balik sa ospital, nakasalubong niya si Soyang na nagkamali at pinakalan siya si Yongbyo. Agad siyang sinulang ang ni Soyang. Sakto lang yung naging ang ina ni Yongbyo at hindi na palayo si Soyang. Noong lang napagtanto ni Soyang na nagkamali siya ng tao, kaya dali-dali siyang nagpaumanhin at mabilis na tinakbo palayo. Sa parehong oras, hindi pa alam niya ang pagkakas si Yongbyo. Nakaupo siya ng tulad, inaalala ang gabing na ako siyang mananalo ng libong medalya sa pambansang kompetisyon at binibigay ito kay Yongbyo. Nang makuha niya ang medalya, agad siyang tumakbo upang hanapin siya. Ngunit sa lumat sa inaasahan ni Ian, malamig siyang tinagin ng Yongbyo. Sinabi niya hindi niya naalala at wala siyang pakialam sa kahit anong pangako. Napakasakit ng mga salitang iyon para kay Ian. Bigla niyang mapansin ang isang teklat sa rin ni Yongbyo. Dahil sa pag-usisa, tinanong niya kung ano ang nangyari. Pagkarinig nito, umatras si Yongbyo at sinabing wala siyang magtutulong sa kanya. Hindi pa rin naintindihan ni Ian kung bakit tila lubos na nagbago si Yongbyo. Nang marinig niyang bumalik na ito, dali-dali siyang magpunta sa lugar kung saan ito. No! Dahil sa pagkawala ng alaala ni Yongbyo, hindi niya ito nakilala. Magkasama silang nakatayo sa loob ng elevator, pero tila mga estranghero lamang sila sa isa't isa. Naalala ni Ian ang mga salitang binitiwan ni Yongbyo noong gabing yun. Sa una, inakala niyang niloloko lamang siya nito, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Ngunit nang malaman niya ang totoo, nagulat siyang malaman na tuluyan niyang nawala ng alaala si Yongbyo. Nang tanungin siya ni Yongbyo kung malapit ba sila sa isa't isa, bigla namang tumakbo palabas ng silid ang dalawa nitong matalik na kaibigan. Gustong-gusto ng ina ni Yongbyo na bumalik ang kanyang alaala, kaya dinala niya ito pabalik sa kanilang bahay. Magkasama nilang tinignan ang mga lumang larawan. Napaisip si Yongbyo kung bakit wala siyang kahit isang litrato noong bata pa siya. Ipinaliwanag ng kanyang ina na natagpuan siya sa isang taniman ng patatas noong siya ay 5 taong gulang pa lang. Bago pa man naproseso ni Yongbyo ang kanyang anak, pinilit siya ng kanyang ina na bumalik sa paaralan. Doon, nakasalubong niya ang isang kaibigan mula sa ospital. Laking gulat ng buong klase nang makita siya. Nung dating Yongbyo ay matapang ang ospital. Ngunit ngayon, napakamangyari kanya. Dati, ay hindi siya nag-aaba ng mga kanino. Ngunit ang kanyang biglaang pagbabago ay kinagulat ng lahat. Nang makita ng ilang kaklase yung Yongbyo na nawala ang kanyang alaala, sinubukan nilang matulungan siyang magbalik dito sa pamamagitan ng pagsama sa kanya sa isang karaoke session. Ngunit dahil wala silang pera, nauwi ang buong grupo sa istasyon ng pulisya. Dahil takot silang tawagan ang kanilang mga magulang, wala silang nagawa kundi humingi ng tulong sa kanilang home teacher. Gayunpaman, hindi kalakihan ang sahod ng guro. At nang makita niya ang bill, labis siyang nagulat. Dali-dali niyang tinanong ang may-ari kung maaari niyang bayaran muna ang isang bahagi at ang matitira ay hulugan na lang. Habang naghihintay ng bus, natuwa si Yongbyo nang malaman niyang may kasabay siyang kauwi. Ngunit hindi pala kasing ganda ng inaakala niya ang kanilang relasyon. Bago siya mawala ng alaala, medyo komplikado ang ugnayan nila. Pinakapasa, kahit walang harap, nagising si Yongbyo ng busa ng basketball ng niya. Dahil maaga pa, hindi niya ang kanyang bisikleta upang mag-ehersisyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasalubong niya si ang sumagliit na paagising para matulungan. Kaya nag-ehersisyo silang dalawa ng magkasama. Pagdating sa klase, sinubukan ni Yongbyo na buksan ang kanyang personal na locker. Ngunit matapos ang mahigit 200 beses na pagtatangka, hindi pa rin niya ito mabuksan at napagod na siya sa kakasuko. Bigla niyang napansin na ang kaibigang kasama niyang kumanta noong nakaraang gabi ay hindi pa pumapasok ng ilang araw. Bago pa siya makaupo, biglang pumasok ang nakulang kaklase kasama ang guro. Inutusan siya ng guro na buksan ang kanyang locker. Nang sabihin niya hindi niya maalala pinakuha ng guro ang martilyo sa class president. Ngunit bago pa yun magawa, mabilis na kinuha ni Taekwondo ang isang mabuan at pinukpok ito sa locker. Nang bumukas ang pinto ng locker, isang misteryosong kahon ang natagpuan sa loob na may lamang isang mamahaling kwintas. Biglang nagsalita siya yun at sinabing pag-aari yun ng kanyang ina. Agad na napatingin ang lahat kay Yongbyo. Ngunit hindi niya maalala ang ano. Inutusan siya ng homeroom teacher na pumunta sa faculty room para pag-usapan ang nangyari. Ngunit biglang hinawakan ni Ian ang kanyang kamay at hinila siya palabas. Nagtanong si Yongbyo kung bakit siya kailangan tumakbo. Gusto niyang bumalik at tinawin ang sitwasyon. Ngunit wala siyang maalalang kahit anong upang pagtanggol ang sarili niya. Ayaw ni Ian na maging usap-usapan siya ng lahat. Sa mga oras na yun, nagkukwento naman siya ngayon sa homeroom teacher. Sinabi niya pinilit siya ni Yongbyo na magbigay ng pera para magamit ito at tinapon siyang buktikin kung hindi siya susunod. Dahil wala na siyang pera, inuharaw niya ang alas ng kanyang ina at ginamit niya ng pag. Ngunit dahil nawala ang alaala ni Yongbyo, nais ng homeroom teacher na tawagan ang mga magulang na upang pag-usapan ang sitwasyon. Ngayon pa man, ang pinuntis niya ang nagsabi ng kanyang mga magulang. Samantala, nakita ni Yongbyo na dumarating sa paaralan ang galit na ina ni Yongbyo. Lumingon si Yongbyo sa kanyang dalawang kaibigan at nagtanong tungkol sa nakaraan niya yun, tinatanong kung totoong binuling at kinikilan niya ito noon. Agad na itinanggi ito ng matalik niyang kaibigan si Sonju. Bagamat ulo pa rin ang pagdududa, sabik si Yongbyo na makakuha ng higit pang impormasyon mula kay Yongbyo.
Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang tawagan ito, diretso lang sa voicemail. Kinabukasan, muling nagkita sina Yumbyul at Kihan upang mag-ehersisyo. Habang nagpapahinga, napansin ni Keep Lee na this wala a na ng break, pamilya ng kanyang sarili ni Yumbyul. Ngunit wala itong kahit anong alaala tungkol dito. Pagdating niya sa paaralan, narinig niyang may ilang kaklase ang nagsisismisan tungkol sa kanya. Napaisip siya kung anong klaseng tao nga ba siya noon. Dahil dito, narito siyang pinakyan sa ulap at doon niya nasalubong si Taekwang. Mula kay Taekwang, nalaman niyang siya ang umasal sa kanyang locker noon. Ngunit matagal na itong nangyari. Sinigawan daw siya noon yung ng napakalakas at yun lang ang tanging beses na nagkausap sila. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng paaralan tungkol sa nawawalang kwintas ng ina ni Yamyun. Batay sa salaysay ng ibang estudyante, nalaman ng administrasyon na tuwing lumalabas ang grupo, si Yamyun ang laging nagbabayad at kung minsan, nagbibigay pa ng regalo sa iba. Ngunit si Yumbyul lamang ang hindi kailanman tumanggap ng anuman mula kay Yamyun at hindi rin ito niyaya kailanman na sumama sa kanila. Dahil dito, nagsimula ng maghinala ang ibang mga kaklase na maaaring kinikilan talaga ni Yumbyul si Yamyun at nagkukunwaring nawala ng alaala. Nang marinig ito ng madaling kaibigan ni Yumbyul, agad niya itong hinarang at kinonfronta ang grupo ng nagsisumusa. Sa hindi malamang dahilan, ang eksenang iyon ay tila nagbalik ng isang piraso ng alaala sa isip ni Yumbyul. Isang alaala ni Yumbyul na binutuli ng isang masamang kaibigan. Sino kaya si Yumbyul ay si Yumbyul? Pagpili niya, sinubukan ni Yumbyul itago ang nangyari sa paaralan. Ngunit sa huli, hindi niya ito naitago sa kanyang ina. Tinanong siya ng kanyang ina kung bakit hindi niya agad sinabi ito. Sumagot si Yumbyul na dahil hindi niya maalala ang kahit ano, natatakot siyang baka totoo nga ang mga paratang at madismaya sa kanya ang kanyang ina. Sa gitna ng pag-aalala, pinayapa siya ng kanyang ina at sinabing naniniwala siyang hindi niya yung magagawa. Dahil dito, nagsimulang maniwala si Yumbyul na hindi niya talaga binuli si Yamyun. Kinabukasan sa paaralan, napansin ni Songju na may taong palihim na naglagay ng mga puting krisantemum sa lamesa ni Yumbyul. Matapos mag-imbestiga, natuklasan ni Songju na si Yamyun ang naglagay nito, kaya agad niya itong dinala sa isang sulok upang kausapin. Matapang na hinarap ni Songju si Yamyun, tinatanong kung bakit siya naglagay ng chrysanthemums sa mesa ni Yumbyul at kung ano ang ginawa niya sa personal na locker nito. Mariing itinanggi ni Yamyun ang mga akusasyon. Tinanong naman ng mga kaibigan ni Yumbyul kung siya ba ang nagsumbong sa guro na pinilit siyang magbayad sa karaoke, isang bagay na hindi naman nila talaga ginawa. Ngunit iginiit ni Yamyun na palagi lang nila siyang itinuring na parang hindi humihirap, dinadala siya sa mga lakad upang pambayad sa kanilang mga gastusin. Inamin niya desperado siyang makihalubilo sa kanila bilang isang kaibigan. Ayaw daw niyang paimbestigahan ito sa school board dahil natatakot siya na wala sa nilang wala siyang mga kaibigan. Ngunit ngayon, bago na ang niya, sinabi niya yun sa mga kaibigan ni Yumbyul na paghandaan nila ang pag-usang darating sa kanila. Kinagabi na, nahuli ni Yumbyul si Yamyun na pag-ibig magdala sa paligid ng pagkakas. Itinayad niya ang kanyang hinala. Nagpalit sila ng locker bago ang picnic. Hindi na ito kaya ni kailan Yamyun, kaya inamin niya ang totoo. Naiingit siya sa lahat ng mayroon si Yumbyul at gusto niyang maranasan ito ang paghihirap na pinagdaanan niya. Kapag may malungkot na nangyari, kailangan mo ng isang lugar upang mailabas ang lahat ng sakit. Hindi na iba si Yumbyul. Hinahanap niya si Ihan upang may mapagsabihan ng kanyang nararamdaman. Habang nagbibiruan at nagsasabuyan ng tubig, biglang nadulas si Yumbyul at nahulog sa tubig. Habang nagpapanik siya sa malamig na tubig, biglang bumalik sa kanya ang lahat ng kanyang nawalang alaala. Lumabas na, hindi niya kinaya ang mabibito kapag na pinamumulo ang sobrang kaya tumaling siya sa isang maragasang ilog upang takasan ang mundo ito. Ngunit ang taong sumagip sa kanya ay kahawig na kahawig niya. Sa katotohanan, siya ay si Yumbi. At ang sumagip sa kanya ay ang kanyang kakambal na si Yumbyul. Ang buhay na mayroon siya ngayon ay ang iniwang buhay ni Yumbyul. Sa matinding pagkagulat, pauli siyang nagkikina at Yumbyul. Hindi niya alam kung ang mga alaala niya iyon ay totoo o tatangisipan. Kaya hinalang niya ang bayaran ng Yumbyul. Pagkakasa nito, nagkakirma niya ang ito. Siya ay si Yumbyul. Parang nilang siya. Ngunit dahil sa pagkawala ng kanyang alaala, naranasan niya magkaroon ng isip niya at maramdaman ang kaligayahang hindi niya kailanman inakala. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina na labis namang nagulat sa kanyang ginawa. Kinabukasan, inamindan niya ang buong katotohanan sa kanilang home beauty teacher. Ipiniliwanag niya na magpalit sila ng locker ni Yumbyul. Ngunit ang hindi ko ng guro, hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Sinabi niya niya sa disciplinary commission upang kumain sa kanya. Sa pagtutulong sa pagkawala ng pintas ng barangay, sa mismong sandaling amin na si Yamyun, biglang lumapit si Yumbi na nagpapanggap bilang si Yumbyul. Inako niya ang kasalanan sa pamumuli at panginigil kay Yamyun. Bagamat hindi niya talaga ito ginawa, bilang isang taong minsan naging biktima rin ng pang-aapi sa paaralan, naunawaan niya ang takot at kalungkutan sa puso niya.